para sa patok ito ngayong araw ng Biyernes. Lafang all the way ang trip ng ating patok na bida sa kanyang food vlogs. Talagang maaaliw ka. Panoorin natin to. Hi mga mahal! Morning! Ayan, at para sa patok na talakayan ngayong umaga ay makakasama natin ang talaga namang kaliwat kanan ng kanyang pagtsibug. Content creator, food blogger na si Miss Janelle Vodka Aldana. Good morning! Hi! Hi, good morning sa inyo, Mark Logan and DJ. Hello, Gabby. Yeah. Thank God it's Friday. Yeah, Miss Vodka. Ayan, kumusta naman ang iyong pag-iikot para lumafang ng lumafang? Ayun, nadagdagan tayo ng 23 kilos. Kaya medyo kailangan ko magbawas-bawas ng timbang. Oo nga, no? Kapag food vlogger ka kasi talaga, kailangan mo tumikim. Oo. Hindi wala pwedeng kang magagawa. Oo. Sayang nga, hindi ako nakapunta dyan sa studio. Tinry ko kasi medyo masama yung panahon kanina. Kaya sayang hindi ko kayo na-meet. Pero na-meet ko na si Sir Mark Logan before. Oh, yeah. Oo nga, vodka. Bakit vodka yung pangalan mo? Kapag dala siya ng I think name ko talaga si Vodka. Vodka. Name mo talaga yung vodka? Hindi, Janelle talaga yung real name ko po. Vodka is my screen name. Wow, bakit vodka? Kasi masarap yun. Swerte sa akin yung na vodka. At saka pangalan pa lang, malalasing ka na. Diba? Cute nga ng pangalan vodka. Matunog. Tsaka vodka, kailan ka ba nagsimula sa pag-vlog? Actually, nagtry ako, actually hindi naman totally vlog siya. Nagtry lang ako sa mga parang paggawa ng video, na natutuwa lang talaga ako magawa ng video ng mga foods. Then, nagtry ako first time in coffee shop. Yung coffee shop, parang soft-opening siya. Then, I tried to post. Nung pinost ko siya, may nag-PM sa akin isang content creator which is on food marketing din, na kunin ako as a, to promote their business. Then, syempre, ginrab ko siya. Medyo siya tayo, libre yung pagkain. Ayun, libre pala yun. Kapag food vlogger ka, libre talaga lahat ng mga food na tinitikman mo. Noong una hindi pa, ako lang talaga yung gumagawa ng video for my content. Then yung mga promotions ko is, ex-deal na talaga siya. Nililibre na sa akin yung food to promote. Nag-honest review naman tayo kung masarap talaga yung foods or hindi. Para naman syempre para din naman sa mga business owner, para ma-improve pa nila yung business nila or yung mga foods na sinaserve nila. At saka may honest review talaga siya. Pero question, meron bang pagkakataon na nagva-vlog ka na kailangan mo talagang sabihin na wow, ang sarap, pero iba yung lasa? Di pa naman. So far, mababait naman yung mga business owner. Meron akong instances. Ayan, yung video na pinapanood, yung nasama sa ko. Parang sinabi ko na I love the food presentation but nothing special. Kasi ang tabang. Hindi ko na lang sinabi na matabang siya, pero nothing special kasi hindi naman siya ganun kasarap talaga. O minsan kasi may ibang vlogger na sinasabi pa rin na masarap for the content yon kapag ka ganon. Pero bukod sa pagiging vlogger mo, vodka, ano yung ibang pang pinagkakaabalahan? Nag-online selling ako ng mga foods din naman. Sometimes mga damit, tas nakiki-resell din ako for my mga online seller friends. Parang gano'n lang din. So, mukhang in-embrace niya yung online sa iba't ibang food gawain niya. So, Pero, but prior to doing this, yung mga online mo, vodka, ano yung trabaho mo before? Call center agent talaga ako before. Sa telesales, telemarketer, more on sales talaga, kaya nagamit ko din sa sa pag-online selling, ganun. Sabi mo kanina, parang nag-post ka lang dun sa coffee shop, no? Parang ano yung naka-inspire sa'yo na parang, sige, ituloy ko na to, na pag-food vlog? Nakakatuwa kasi talagang gumawa ng video. Marami ako napapanood na mga content creator. Then sabi ko parang gusto ko at kaya ko rin naman gawin. And then syempre nagsimula ako for
tsaka pa yung cellphone natin that time na ginagamit pang content hanggang sa nag-improve. Noon siguro minsan nasa gamit din talaga ng cellphone. Kasi pag maganda yung cellphone, mas na-appreciate siguro ng tao yung quality. Ganon. Ang daming gumagawa ngayon talaga. As in, talagang ang dami ng mga food bloggers, di ba? Liwat kanan yun ang ano. So, ang nagkakaiba lang yung honest to goodness nga na pag re-review nila ng food. Pero, so, bakit puro food ang napipili karamihan? Pwede naman sila siguro siyempre tata pa lang ako, matakauna din kami. Pwede rin siyempre mag-vlog ka ng basura, di ba? Pipiliin mo yung basura, nabubulok, hindi nabubulok. Dito maraming basura. Actually, Sir Mark, hindi lang naman food vlog ang pinapasok ko ngayon. Nagkakaroon na rin ako ng mga content for travel, mga staycations, ganon. Travel na. Recently lang kakagaling ko lang sa Sagada. Then, hindi ko pa na-upload yung video. Medyo madami kasi yung video. Siguro 3 contents siya, ganon. So ibig sabihin, hindi pa nangyayari yung transition from food, tapos pupunta ka na rin sa travel vlogging. Opo. Wala pa. Okay. Pero ano yung preparation Nagkaroon na ako. Actually, meron na rin. Meron ako ilang video for travel. Pero mas lamang talaga yung food. Nagsimula kasi ako sa food, talaga, sa food vlog or food content talaga. Yung sa Sagada, pero pwede mo sabihin doon magkano yung ginastos ko. Oo. DIY ba to? Ayun. Diba? Magkano yung Travel kung expenses. nag-bus ka, bus. Kung nag-kotse, kotse. Nag-taxi. But this is actually for Sagada is joiners. Parang van siya for accommodation for team building, for family gathering, mga ganun. Kapag nagpo-food vlog ka, mostly doon, kinokontak ka para pumunta ka sa isang establishment. Nung una, nagtry akong gumawa ng sarili kong ng text or chat. Gumawa ako. Sinasend ko sa kanila na pwede i-vlog yung business nila, ganon. Then, recently, sila na yung mismo nag-PPM sa akin. Yun ang maning kinatuwa ko. Ang bilis lang ng improvement. Parang wala pang 6 months that time. Ang dami ko na vlog na restaurants, coffee shop, ganon. Galing. Pero wala akong pinipili, even a small business, kahit alam mo yung mga business na pangmasa talaga. Actually, minsan siya pa yung pumapatok. Talagang bongga. Sabi mo yung pangmasa, ano yung kalimitan na food vlog mo kapag pangmasa? Katulad nitong isa sa vlog ko about Sanggupsal na 199 pesos, which is yung Sanggupsal, wala siyang permanent na place. It's Sanggup sa kalye, yung eksena niya, naglagay lang sila ng lamesa sa kalsada, then meron lang unlimited Sanggupsal for only 199 pesos. So nag-trending siya, isa siya sa pinakamarami kong views din, kahit papat. Kasi mura, 190 na. Tapos iba-iba yung location nila. Paano nyo nalalaman? Paano malalaman ng mga tao kung saan sila nakapwesto? Itong Samgyup na to. Sinasabi ko naman, detailed naman ako pa nag-vlog. Sinasabi ko kung saan siya malapit. Sinasabi ko yung exact location. At bukod sa sinasabi ko, nilalagay ko rin siya sa comment section. Oh, okay. Yung mga comments naman, ano yung mga natatanggap mo na mga comments o reactions ng mga likers mo? Meron bang negative? May mga negative, may mga positive. Yung iba, sinasabi, masarap naman talaga na try nila. Siguro in their own experience. Pero may isa kasi akong na-vlog sa mall. Pero hindi ko na lang mention yung business. Then they said na parang in-scam daw sila. This is actually a business na parang stall business, like yung mga ini-install lang na business, like 70,000 yung puhunan for franchising. Anong ginawa sa kanila? Anong experience nila? Siyempre, nagko-comment tayo, hindi naman natin pwedeng kampihan yung mga bad comments na sinasabi ko, saan niyo po siya na-experience? Sila po ba yung nakausap nila? Sila po ba yung taong napuntahan? Dito po ba yung place na yon? We just confirm, baka kasi may gumagaya lang. Diba? Hirap din. Pero nakaabot ng mall, dapat chinek nila yun kung talagang lihitim. Oo, mahirap yan. And si Vodka, nabalitaan namin na naging sexy actress din. Kwentuhan mo naman kami tungkol dito. As a sexy actress. As a sexy actress talaga. Ano ba? Ano lang yun? Parang nagkaroon lang ako ng mga parang
extra lang naman yun. Hindi naman totaling bidang-bida ka doon. Then, medyo sexy shoot siya, sexy short film, ganun. Kaso hindi talaga siya, pang pose. Lalo na, kailangan, kunyari babaeng marangal ka lang. Pero paano mo pinasok? Paano ka nakapasok doon sa ganong industry? Kwentuhan mo kami, audition? Oo, nag-audition talaga ako mula bata ako. Then, tinry ko kasi siya sa mga theater. Nagaganon talaga ako since first year high school ako. Siyempre, communication, connection. Parang, sali ka sa ganito, extra ka sa ganito. Na-extra pa nga ako sa Daisy 7 dati ng GMA 7. Naalala ko lang. Sa ano siya? Itaktak mo. Pero itong... So talagang sa tingin mo ngayon, sa panahon ngayon, saan talaga mas aangat yung karir mo? Sa pagpa-vlog o itutuloy mo yung entertainment industry? O pagiging actress. Pwede ko naman siyang pagsabayin. Pwede naman tayo magsabay sa ganyan. Marunong tayong mag-host. Marunong naman tayo sa mga ganyang bagay. So, multitasker, ganun. Ganito yun, di ba? Habang nag-host ka, kumakain ka ng samgyup. Tuloy-tuloy. Vodka, syempre, maraming mga, hanggang ngayon, hindi pa rin nag-start sa pag-vlog, no? Ano yung best advice na mabibigay mo sa kanila para kung paano ba mag-start sa vlogging? Siguro first, advice lang talaga, kung gusto mo yung ginagawa mo, ituloy mo lang ng ituloy. Then, maka sa mga sinasabi ng iba, or comments ng iba, papakinggan mo lang sarili mo. Then enjoy lang ng enjoy. Kasi kung hindi ka rin nag-enjoy sa ginagawa mo, hindi mo rin siya magagawa ng ng complete po. Ganun siya. And message... Siguro sa nag-enjoy lang din ako. Kasi hindi ako makakagawa ng content. Una sa lahat, mahirap mag-edit. Then, gagawa ko pa yan ng in-own script. Kasi hindi naman ako binibigyan ng mga business owner ng script. Ako mismo yung gumagawa ng mga script niyan, mga sinasabi ko. So, pinag-iisipan ko siyang mabuti bago ko siya i-voice over. Kailangan maingat tayo sa mga sinasabi kasi baka magkamali from size, from name of the foods, di ba yung ganon. So, talagang kung mahal mo lang ginagawa mo, tuloy-tuloy lang. Then, may kanya-kanya kasing talagang ang tao kagustuhan. Iba kasi for makeup, for food industry talaga siguro ko. Kasi even sa online selling, puro pagkain, doon ako pumatok din. Actually, sa mga foods. At syempre, dahil vlogger ka, may mga tips. May mga tips ka pa rin na pwedeng to start. Mag-vlog. Oo naman, mga tips lang natin siguro hindi naman talaga, vlogger ba tawag or content creator lang siguro. Nakakatuwa naman. Ayun, mukhang pag-uusapan. Alam mo, mga pag-uusapan sa Senado kung ano bang ibig sabihin ng vlogger at ng content creator. Kaya nga for me kasi, for vlogger kasi, iba't ibang klaseng content yung ginagawa. Like, may mga prank, mga gano'n na siya. Iba't ibang klaseng content. For content creator, siguro, masasabi ko ang content creator is more on promotion, gumagawa ng content for promotions. Kasi pag for content, ang hirap ipa-explain, no? Ikaw nga, Sir Mark. Maiba ako ng topic, no? May naisip lang ako ngayon. Na pumasok lang sa titingin ako ng Facebook noon. May napanood ako na parang nagagalit yung tindero. At sinasabihan yung vlogger na, ginagamit nyo lang kami dyan sa mga content nyo eh. Paano natin may iwasan yung gano'n? Lalo na kung mukhang beast mode yung baka wala pang yun eh. Yung, ano bang tawag doon? Yung buena mano. Tapos pumasok ka doon. Pwede, at saka ang nangyari, hindi siya vodka, hindi siya nagpaalam, no? Diretso na lang. Basta inopen niya yung magandang advice sa mga beginners, Sir Mark. Sige. Kasi ako, simula nung nagsimula ako, always na nagtitake ako ng video, I always na nagpapaalam sa mga taong makakapturan ng video. Then some of the people naman talaga is hindi pumapayag. Nagtatanong ako, okay lang po ba masama kayo sa video ko? Isasabihin ng iba, hindi okay, wag na lang, ganon. We just respect their opinion, nung gusto nila. Then yung ibang naman nasasama ko sa video is nagpaalam talaga ako. Pinag-aralan ko talaga siya para hindi tayo ma-trending sa bash. Kasi mamaya, may ma-capture na video, yung pala, hindi naman pala siya original. Gano'n. Hindi sa vlog lang, nagka-issue pa. Pwede rin nautangan yung may utang pala. Tapos pag siningil mo, galit. Sabihin ko makain kung saan.
Sabagay. And syempre, Vodka, message mo sa lahat ng mga patuloy na nanonood ng Yan. videos mo at saka yung mga supporters. Hi mga mahal, thank you so much sa support. Actually, damang-dama ko naman yung mga support ng mga tao or mga nagme-message sa akin. Nakakatuwa pa nga actually, pag ino-okray ako sa mga comments, mas na-appreciate ko rin yung mga nilalaro-laro ako sa comment. Kasi feel ko yun yung totoong-totoo. Kasi minsan kasi parang pag sobrang bait tong comments, hindi ko na alam kung paniniwalaan ko o hindi. Oh, speaking of comments, no, may nagtatanong dito kung single po ba si Vodka. Yan. Ala, bakit naman nasa amin? Nasa food content lang talaga tayo. Gusto yatang, Gusto malaman jowain ka para Oo. kasama mo siya sa food content. Oo nga. Sa food vlog. So, tanong ni Josh Quinto Martinez to. Actually kasi, Wow, sa mga sinabi content pa ko, nga. puro lalaki ang kasama ko. It's part of my strategy. Oo. So, isa doon, masasabi nating Special. special or masasabi ko partner ko na rin siguro. Okay. So, Ayun. Taken na si Vodka. Sorry, Josh. And, go ahead, Vodka. Baka may mga gusto kang pasalamatan at i-shout out. Syempre, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa mga mahal ko dyan na viewers, mga mahal kong lagi nagko-comment sa akin. Nagpapasalamat din po pala ako sa mga bago ko naging friend na content creator. Sila Audrey Despues, sila Jade, sila Blight, yan sila Riri Navarro, Justin. Sila yung mga bagong content creator na nakasama ko. Nagpo-promote din for business. Actually, sikat na yung management nila. Kaya minention ko na lang siguro yung name nila, not the management. Sige. Thank you Yun so lang. much, Vodka. Ay, Yung ibang social media Yes. accounts mo, kung meron man, yung mga platform mo sa For social media accounts ko naman, for TikTok, Vodka Aragon, just follow me. For Facebook, yan lang naman yung original name ko, which is Janelle Aldana. And for my IG, it's I am Vodka Rat. Ganon. Aray! Thank you so much, Vodka. Thank you so Aldana. much and good luck sa iyo. Visit ako dyan minsan, Sir Mark, Oh, pag sure, may time. Yes. Thank you so much. Ayan. Thank you, Vodka.